Lihim na sabuatan. Paano pinaplano ng China at Pakistan ang pagsalakay sa India? Habang nagkakagulo ang India, Pakistan at China, may lumalabas na mas malalim na plano sa likod ng sigalot. Hindi ito isang simpleng sagupaan lamang, kundi posibleng humantong sa mas malaking digmaan. May mga lumang kasunduan, mga lihim na galaw at bagong alyansa na nagpapainit lalo sa sitwasyon. Pero totoo nga kaya na pwedeng masira ang Pakistan? At ano naman talaga ang papel ng China sa likod ng lahat ng ito? Alamin natin ang buong detalye. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Naglabas ng matinding babala ang Pakistan. Ayon sa kanila, nagsimula na raw sila ng isang military operation laban sa India. Sa kanilang pananaw, ang India raw ang dahilan kung bakit muling nagkakagulo at nagkakaroon ng tensyon sa rehiyon. Habang patuloy ang matitinding putukan at palitan ng mga bala mula sa malalaking kanyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay lalo lamang lumalayo ang posibilidad na magkakaroon pa ng katahimikan sa lugar. Samantala, ayon sa ilang opisyal mula sa Amerika, ginamit umano ng Pakistan ang mga eroplano mula China na tinatawag na J-10 fighter jets upang magpakawala ng mga missiles. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan ay lumalabas na hindi lang pala Pakistan ang kaaway na kailangang harapin ng India. Habang hayagan ang sagupaan nila laban sa Pakistan, ay may isa pa silang kalaban na mas tahimik kumikilos ngunit mas mapanganib, at ito ay walang iba kundi ang China. Matapos gumanti ang India ng mga airstrikes bilang tugon sa isang mabagsik at mapanirang pag-atake ng mga terorista sa kanilang bansa, ay bigla namang naging abala ang gobyerno ng China. Hindi pa man natatapos ang balita tungkol sa airstrike ng India, ay bumaha na agad ang mga negatibong mensahe sa social media platforms ng China. Sa loob lamang ng ilang oras, ay lumaganap ang mga hashtag na India Attacks at India Open Fired. Lahat ng ito ay may layuning palabasin na ang India ang unang gumawa ng hakbang, kahit na kabaligtaran ito ng nangyari. Gayun din naman, maraming personalidad mula sa China ang naglabas ng mga kwento na nagsasabing nagtagumpay raw ang Pakistan at nabigo ang India. Pero kung susuriing mabuti, ay halos wala namang matibay na ebidensya na magpapatunay sa mga sinasabi nila. May mga nagsabing may mga eroplano raw ng India na napabagsak, pero ito ay pawang kasinungalingan lamang. Ngunit hindi rin nagpahuli ang media ng gobyerno ng China sa pagpapalaganap ng ganitong uri ng impormasyon. Sa halip na banggitin ang pag-atake ng mga terorista na siyang naging dahilan ng lahat, ay mas pinili nilang ibaling ang sisi sa India. At ang mas nakakakaba ay naglabas pa sila ng babala na huwag daw bastusin ng Pakistan, na isang mensahe na halos kapareho ng ginamit nila bago sila umatake sa India noon pang 1962. At habang patuloy ang ganitong mga pahayag, ay may mga lumabas na video clips na nagpapakita ng mga tangke at kanyo ng China na tila papunta na sa hangganan ng India. Ngunit ang totoo, ang mga video na ito ay luma na at dati nang naipakita sa publiko. Pinalitan lang nila ang caption para magmukhang bagong military action ito. Pati ang mga palabas sa telebisyon ng China ay tila ginamit na rin para sa pagpapakitang handa raw sila sa digmaan. Ipinakita rin nila ang mga military training na parang tunay na paghahanda para sa gera. Ayon sa kanila, buo raw ang loob ng kanilang hukbo na harapin ang sino mang hahamon sa kanila, lalo na mula sa panig ng India. Sabi pa nila, hindi raw nila papayagan ang sinasabing Indian expansionism. Ang tinutukoy nilang expansionism ay may kinalaman sa lugar ng Jammu at Kashmir. Ito ay isang rehiyon sa India na matagal nang pinag-aagawan ng tatlong panig, ang India, Pakistan at China. Pero ang pinaka-sensitibong bahagi sa lugar na ito ay ang kilala bilang Shaksgam Valley. Kaugnay pa nito noong 1963 ay ibinigay ito ng Pakistan sa China sa isang lihim na kasunduan na tinawag na Sino-Pakistan Agreement. Umabot sa halos 2,000 square miles ang isinuko ng Pakistan, isang bagay na maring tinutulan ng India. Pagkalipas ng isang taon ay naglabas ng opisyal na pahayag ang India na nagsasaad na ang buong rehiyon ng Jammu at Kashmir kasama ang Shaksgam Valley at Aksai Chin ay legal at hindi maaaring ihiwalay mula sa kanilang bansa. Dahil sa bilis ng mga pangyayari at tuloy-tuloy na tensyon ay hindi malabong humantong ito sa isang malawakang gera. At kung tuluyang sumiklab ang ganitong uri ng digmaan, ay may posibilidad na mabawi ng India ang kabuuang bahagi ng Kashmir na hawak ngayon ng Pakistan. At kung mangyari ito, ay hindi malayong tuluyang bumagsak ang Pakistan. At kapag nangyari ang pagbagsak ng Pakistan, ay posibleng magkaroon ng malayang paghiwalay ang mga rehiyon tulad ng Balochistan. Ang ibang probinsya rin ay maaaring magdeklara ng kalayaan na magreresulta sa pagkawasak ng buong bansa. Ngunit para sa China, ito ang pinakamasamang senaryo.
Dahil kung tuluyang mabuwag ang Pakistan, ay masasayang din ang kanilang proyekto na tinatawag na Belt and Road Initiative, isang plano na inaasahang magpapalakas sa kanilang ekonomiya sa buong mundo. Mahigit sa $60 billion na ang kanilang nailaan para dito. Kasama sa proyektong ito ang mga highway, planta ng kuryente, mga tren, at ang tinatawag na Gwadar Port na isang mahalagang daungan na magbibigay sa China ng diretso at mabilis na akses sa Arabian Sea. Mahalaga ito para sa kanila dahil kung mangyayari ang digmaan ay maaring maharang ang Strait of Malacca na isang makitid na daanan sa pagitan ng Malaysia at Indonesia. Ito rin ang karaniwang dinadaanan ng mga barko ng China pero madaling kontrolin ng India at ng mga kaalyado nito kapag panahon ng gera. Kaya kung may access sila sa daungan ng Pakistan ay mas ligtas at mas maikli ang ruta nila. Dahil dito ginagawa ng China ang lahat para hindi tuluyang lumala ang sitwasyon. Gumagalaw sila sa tahimik at diplomatikong paraan. Alam nila na kapag hindi sila kumilos at nagsimula ang gulo, ay siguradong madadamay ang kanilang mga proyekto at mawawala lahat ng kanilang puhunan. Pero may isa pang posibilidad. Kapag tuluyang bumagsak ang Pakistan, ay maaaring gamitin ito ng China bilang dahilan upang magpadala ng kanilang mga sundalo. Sasabihin nilang kailangan nilang protektahan ang kanilang mga investments. Sa ganitong paraan ay makakapasok pa rin sila sa gulo kahit hindi sila ang unang umatake. Karagdagan pa dito, noong April 7 ay kumalat ang balitang ililipat na raw ng isang malaking kumpanyang gumagawa ng smartphones ang kanilang produksyon mula China papuntang India. Marami ang nag-akala na chismis lang ito. Pero nang malaman ng mga opisyal ng China ang katotohanan, ay napag-alaman nilang totoo nga ito. At hindi lang pala isang kumpanya, kundi pati ang ibang malalaking brand ay nagpaplano na rin na gawin ang parehong hakbang. Sa katunayan, kapag pinagdugtong-dugtong na natin ang lahat ng nangyaring kilos at galaw nitong mga nakaraang araw, ay mapapansin mo ang isang pattern na hindi mo aakalaing posible. Isang uri ng plano na sa unang tingin ay parang simpleng sigalot lang sa pagitan ng dalawang magkaaway na bansa. Pero habang pinagmamasdan mo ito ng mas malalim, ay makikita mong mas malaki ang nakatagong layunin. Nagsimula ang lahat sa isang atake sa India. Kasunod nito, halos sabay na umamin ang ilang grupong terorista na nakabase sa Pakistan na sila raw ang may gawa. Pero teka, commercial break muna. Gusto ko lang i-share ang pinagkakaabalahan ko ngayon, baka interesado din kayo at ito ang trading. Alam mo ba na pwede kang manalo ng 10,000 pesos habang natututo kung paano kumita sa crypto? Ito ang OKX, isa sa pinakasikat at pinakapinagkakatiwalaang crypto trading app sa buong mundo. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan maging expert para makapagsimula. Kahit zero knowledge ka sa crypto, kayang-kaya mong matuto dito. Ano nga ba ang OKX? Ang OKX ay parang online palengke ng cryptocurrency. Dito pwede kang bumili, magbenta o mag-ipon ng mga digital coins gaya ng Bitcoin at Ethereum. Pero ang pinakamagandang balita, pwede kang magsimula kahit maliit lang ang puhunan. Kahit 500 pesos lang pwede na. At kapag nag-register ka gamit ang link na nasa comment section, may chance kang manalo ng 10,000 pesos. Bakit magandang gamitin ang OKX? Madaling gamitin kahit first time mo. May mga guide at tutorial para sa beginners, safe, at may security features para sa pera mo. Pwede kang kumita habang natututo. May chance kang manalo ng cash prize. Paano mag-register? Step 1. Pumunta sa comment section at i-click ang link. Step 2. Mag-sign up gamit ang email o phone number mo. Step 3. I-verify ang identity gamit ang valid ID. Step 4. Mag-deposit ng kahit konting halaga. Step 5. Ayan, kasali ka na sa raffle para sa 10,000 pesos. Register ka na bago ka pa mahuli. Sayang din ang chance na manalo at kumita. At ngayon bumalik na tayo sa paksa. Hindi rin nagpadalos-dalos ang India. Sa halip ay maingat silang gumanti gamit ang isang tiyak at kontroladong airstrike na isang ataking sinadya para hindi lalong lumaki ang gulo. Pero ang naging tugon ng Pakistan ay hindi inaasahan ng marami. Sa halip na umatras o magpakita ng pag-iwas sa digmaan, ay bigla silang bumawi ng mas matindi. Nagpalipad sila ng missiles at nagpakawala ng daan-daang suicide drones na sabay-sabay na umatake sa iba't ibang syudad sa India. Dahil sa mga pagsabog at pag-atake na ito ay maraming inosenteng sibilyan ang namatay at mas marami pa ang nasugatan. Sa puntong iyon ay malinaw na ang mensahe na hindi ito simpleng sagutan lang, ito ay isang garapalang simula ng isang mas malawak na digmaan. At dahil dito napilitan na ang India na gumanti ng buo sapagkat wala na silang ibang pagpipilian. Ngunit sa likod ng gulong ito ay may isa pang mas malalim na dahilan kung bakit biglang lumala ang sitwasyon. Para sa China, perpektong kasangkapan ang Pakistan. Matagal nang magkaaway ang India at Pakistan at alam ng buong mundo kung gaano kalapit ang Pakistan sa China. Sa totoo lang, parang sinusunod na lang ng Pakistan ang gusto ng China sa maraming usapin.
At kung iniisip mong parang sobra na ang ganitong paliwanag, ay balikan lang natin ang mga nagawa na ng Chinese Communist Party sa sarili nilang mamamayan. Nariyan ang madugong pangyayari sa Tiananmen Square kung saan libo-libo ang nasaktan at namatay. Nariyan din ang malawakang pagkulong sa milyon-milyong Uyghur Muslims na pinilit magtrabaho sa mga pabrika. At hanggang ngayon, marami pa ring Tibetans ang bigla na lang nawawala. Ipinakita na rin ng pamahalaang ito na kapag kapangyarihan na ang pinag-uusapan, ay handa silang gawin ang kahit ano, kahit palaban ito sa karapatang pangtao. Para sa kanila, ang pag-alis ng mga foreign companies mula sa China ay hindi lang usapin ng negosyo o kita. Para sa kanila, ito ay isang seryosong banta sa kanilang seguridad bilang isang bansa. Kapag naramdaman nilang nanganganib ang kanilang kontrol o impluensya, ay hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng mga hakbang para pigilan ito, kahit pa ito ay magdulot ng matinding tensyon o kaguluhan sa buong rehiyon. At matapos ang kaguluhang ito, malamang ay inakala ng China na matagumpay ang unang hakbang ng kanilang plano. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas ay may isang desisyon mula sa isang kilalang tech company na tila'y sumampal sa plano ng China. Ipinahayag nila na ililipat nila ang malaking bahagi ng kanilang produksyon patungo sa India. Ayon sa ulat, bago matapos ang taong 2026, ay plano ng kumpanyang ito na gumawa ng halos $40 billion na halaga ng produkto sa India. Sa kabuuan, ito ay katumbas ng halos 80% ng lahat ng unit na binebenta nila sa market ng United States. Ibig sabihin malaking bahagi ng kanilang operasyon ay ilalayo na mula sa China. Ngayon ay balikan natin ang posibleng plano ng China kung paano nila gustong lusubin ang India. Base sa mga lumang pag-aaral, war simulations at mga analysis ng iba't ibang eksperto, may ilang senaryo na paulit-ulit na lumalabas. Isa na rito ay ang lugar ng Ladakh na isang malamig at tuyong rehiyon sa hilagang bahagi ng India. Sa lugar na ito matatagpuan ang Aksai Chin na isang bahagi ng lupa na kinuha ng China mula sa India noong 1962. Ang dahilan kung bakit mahalaga ito ay dahil may dumadaan na mahalagang kalsada rito na nagsisilbing supply route ng militar ng China mula Tibet hanggang Xinjiang. Tinatawag nila itong G219. Gayun din naman kapag sumiklab ang gera ay inaasahan na mabilis na lulusob ang China mula sa silangan gamit ang kanilang mga sundalo mula sa People's Liberation Army. Kasabay nito ay aatake rin ang mga tropa ng Pakistan mula sa kanluran. Sa ganitong strategy ay mapapalibutan nila ang mga Indian armies na nakabase sa Ladakh. Ang layunin ay agawin ang mga mahahalagang lugar tulad ng Chechen Glacier at Karakoram Pass. Kaugnay pa nito, isa sa mga pangunahing target ay ang Daulat Beg Oldi, ang pinakahilagang airstrip ng India. Kapag nakuha ito ng China ay mawawala ang kontrol ng India sa buong hilagang bahagi ng rehiyon. At habang nangyayari ito sa lupa ay may banta rin mula sa ere. Nakadeploy na sa Tibet at Xinjiang ang mga rocket at missile systems ng China na kayang targetin ang mga base at supply line ng India sa paligid ng Leh, ang military center sa buong rehiyon ng Ladakh. Dagdag pa rito, ang tunay na layunin ng China ay makuha ang buong Aksai Chin. At kung may pagkakataon pa, ay aagawin na rin nila ang mga lugar sa timog ng kasalukuyang line of actual control. Kapag nakuha nila ito, ay masisiguro nila ang proteksyon ng kanilang mga kalsada at mas mapapalakas pa nila ang tinatawag na China-Pakistan Economic Corridor. Sa madaling salita, magkakaroon sila ng tuwirang koneksyon sa Pakistan na isang strategic way para mapalibutan ng India. Sa katunayan, hindi lang ito usapin ng lupa. Kapag umatake ang China sa Ladakh, ay mapipilitan ng India na ilipat ang kanilang mga sundalo mula sa hangganan ng Pakistan patungong Hilaga. Dahil dito magkakaroon ng pagkakataon ng Pakistan na umatake o maghanda. Ganito rin ang nangyari noong 1965. Nagbanta ang China habang may gulo sa pagitan ng India at Pakistan, kaya napuwersang maghinay-hinay ang India noon. Pero sa ngayon ay mas malakas at mas agresibo na ang China. Sa loob ng maraming taon ay tahimik na naghahanda ang China para sa ganitong klaseng senaryo. Nagtayo sila ng mga bagong daanan, mga airbase at maraming military brigades na pwedeng i-deploy ng mabilis. Sabi ng ilang eksperto, mula 2025 hanggang 2030 ay may tinatawag silang window of advantage para sa China. Sa panahong ito, mas malaki ang tsansa nilang manalo kung sakaling sumiklab ang gera. Pero hindi ibig sabihin ay panalo na agad sila. Dahil sa totoong labanan ay hindi sapat ang dami ng sundalo o armas. Napakaraming bagay ang pwedeng magkamali. Tingnan mo na lang ang nangyari sa Russia. 3 taon na ang nakaraan simula nang lusubin nila ang Ukraine. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila matagumpay. Kung magpasya ang China na tahasang makialam sa isang labanan laban sa India, ay para na rin silang tumalon sa isang napakadelikado at napakagulong sitwasyon. Isang hakbang na pwedeng magresulta sa isang mas malawak at mas magulong digmaan na hindi na nila makokontrol kapag nagsimula na.
Ang sitwasyong ito ay malayo sa nangyayari sa Ukraine dahil ang India ay hindi lang basta isang malawak na bansa, kundi isa rin sa mga bansa na may kakayahang gumamit ng nuclear weapons. Bukod pa ron, may matibay din silang ugnayan sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Halimbawa, ang United States, Japan, Australia, France at United Kingdom ay may mga kasunduan sa India pagdating sa militar at seguridad. Layunin ng mga ugnayang ito na kontrahin ang lumalakas na impluwensya ng China sa rehiyon. At kapag pinili ng China na lumaban, ay tiyak na makakakuha sila ng matinding reaksyon mula sa maraming bansa. Maaaring ipataw sa kanila ang mabibigat na parusa tulad ng economic sanctions, maaaring maputol ang mga diplomatic relationship at posible ring padalhan ng tulong militar ang India. Mula sa mga armas hanggang sa supply ay maaaring dumagsa ito mula sa mga kakampi ng India. Kapag nagsimula na ang lahat ng ito ay parang domino na isa-isang babagsak ang epekto, hindi lang sa China kundi sa buong rehiyon. At kung makikita ng mga karatig bansa na nagsanib puwersa ang China at Pakistan laban sa India, ay siguradong marami sa kanila ang kakampi sa India. Lalo na ang mga bansa tulad ng Australia at Japan at maging ang mga nasa Southeast Asia na matagal nang may agam-agam sa mga galaw ng China sa South China Sea. Sa sitwasyong ito ay hindi malayong mabuo ang isang alyansang sabay-sabay na kokontra sa China. Pero ang usapan ay hindi lang tungkol sa lugar na tinatawag na Ladakh. Mayroon pang dalawang napakasensitibong lokasyon na mas lalong magpapainit sa sitwasyon at mas mapanganib pa kaysa sa una. Kapag labis na napagod at naubos ang puwersa ng India sa Ladakh, ay may posibilidad na buksan ng China ang isa pang front ng gera. At ang lugar na maaaring pagtuunan nila ng pansin ay ang silangang bahagi ng Himalayas. Ang target nila ay ang McMahon Line na siyang boundary sa pagitan ng China at ng estado ng India na tinatawag na Arunachal Pradesh. Ang buong lugar na ito ay tinatawag ng China bilang South Tibet at sinasabi nilang bahagi raw ito ng kanilang teritoryo. Pero ang pinakatinututukan ng China ay ang rehiyon ng Tawang. Hindi ito basta-basta lugar sapagkat dito ipinanganak ang Dalai Lama. Kapag nakuha ng China ang Tawang ay malaki ang magiging epekto nito hindi lang sa Tibet kundi pati sa buong diplomatic relationship ng mga bansa sa paligid. Gayun din naman kapag naisakatuparan ng China ang planong ito ay mababasag nila ang depensa ng India sa eastern side. Masusulyapan nila mula sa taas ang Brahmaputra Valley, isang napakahalagang lugar na mayaman sa likas na yaman at may malaking kahalagahang pang-ekonomiya. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na tinangkang pasukin ng China ang Tawang. Noon ngang 1962 ay nilusob nila ito at nakuha sa loob ng halos isang buwan bago sila umatras. Kaya kung sakaling magkaroon ng malawakang digmaan ay hindi malayong ulitin ng China ang parehong estratehiya. At kung sabayan pa ito ng paglusob sa iba pang bahagi ng silangan tulad ng Dibang at Lohit Valley ay mas lalo itong magiging problema para sa India. Dahil kung kailangang bantayan ng India ang mahigit 1,100 kilometers na mahirap at mountainous border ay hindi na nila magagawang ituon ang atensyon sa isang lugar lang. Mabibitak ang kanilang depensa at kahit isang maliit na tagumpay lang ang makuha ng China sa mga lugar na ito ay maaari na nila itong gamitin bilang panakot sa mga negosasyon. Halimbawa, maaaring sabihing aalis ang China sa Arunachal kung papayag ang India na isuko ang kanilang pag-aangkin sa lugar na tinatawag na Aksai Chin. Pero hindi na ganoon kadali ang sitwasyon. Noong 1962 ay hindi pa handa ang India. Wala silang sapat na armas, kulang ang pagsasanay ng mga sundalo at hindi sila nakaabang sa bilis ng galaw ng China. Pero sa kasalukuyan ay malayo na ang narating ng India sa usaping militar. Sanay na sa digmaan sa kabundukan ang mga sundalong Indian. May sapat na armas, matatag na mga kampo at daan-daang military position na ilang dekada nang pinalalakas sa matataas na lugar. Handa sila sa kahit anong oras. At tandaan, ang Arunachal ay isang lugar na puno ng makakapal na kagubatan, maputik na daanan, matatarik na bundok at walang patid na pag-ulan. Kahit modernong hukbo pa ang pumasok dito, ay siguradong mahihirapan silang magtagumpay. Lalong-lalo na ang China. Kapag pinilit ng China na pasukin ang lugar na ito, ay para na rin silang pumasok sa isang napakalalim na putikan. Mabagal ang galaw, madali silang tamaan ng mga pag-atake mula sa itaas at napakahirap ng supply lalo na kung ang pinanggagalingan nila ay daan-daang kilometro ang layo. Ngunit hindi pa ro nagtatapos ang mas malalang banta. Dahil sa pinakagitna ng lahat ng ito ay may isang makitid na parte ng lupa na kung makontrol ng China ay pwede nilang literal na putulin sa dalawa ang India. Ang tinutukoy ay ang Siliguri Corridor na mas kilala sa tawag na Chicken's Neck. Ito lang ang tanging daan sa lupa na nag-uugnay sa mainland India sa 7 nitong northeastern states. Sa pinakamakitid na bahagi nito ay nasa humigit kumulang 20 kilometers lang ang lapad. At kapag naipit o tuluyang naputol ang daang ito, ay mawawala ang koneksyon ng India sa buong northeast part ng bansa.
At sa sitwasyong ito ay pwedeng gumamit ang China ng matagal na nilang itinatagong sandata, isang proxy force na halos hindi nabibigyang pansin, ang Bangladesh. Kung magtagumpay sila rito ay maaring tuluyang mawala ang malaking bahagi ng India sa sarili nitong teritoryo. Alam na alam ng China kung gaano kahalaga at kahina ang makitid na bahagi ng lupa sa bandang Northern Bengal na tinatawag na Siliguri Corridor na mas kilala sa tawag na Chicken's Neck. Isa itong makitid na landas na parang leeg ng manok pero ang halaga nito sa India ay higit pa sa simpleng daanan. Ito lang kasi ang tanging koneksyon ng mainland India papunta sa northeast part ng bansa. At ngayong may malalaking pagbabagong nagaganap sa loob ng Bangladesh ay unti-unting bumabaling ang pabor sa China. Sa loob ng maraming taon, ang dating pinuno ng Bangladesh na si Sheikh Hasina ay namuno sa paraang balanse. Hindi siya pumanig ng husto sa India pero hindi rin siya kumalas sa China. Maingat ang kanyang pamumuno. Pero matapos siyang mapatalsik sa pwesto ay mabilis na nag-iba ang direksyon ng bagong gobyerno. Sa halip na manatili sa gitna ay tuloy-tuloy ang naging pakikipaglapit ng Bangladesh sa China. Sunod-sunod ang dumating na mga proyekto at pamumuhunan mula sa Beijing. May mga bagong tulay, daungan, highway at maging isang military grade na airport na itinayo sa isang lugar na tinatawag na Lamulinat. Ang location nito ay napakadelikado para sa India dahil ito ay nasa layong 10 kilometers lang mula sa kanilang border. Dahil dito ay hindi na nakapagtataka kung bakit sabay-sabay na nagtaasan ang kilay ng mga opisyal sa New Delhi. Ramdam nila ang panganib. Ngayon kung sakaling magkaroon ng matinding tensyon o tuluyang sumiklab ang gera, ang posibleng eksena ay talagang nakakakilabot para sa India. Isipin mo na lang, isang kalapit na bansa na posibleng kakampi ng China at nasa mismong gilid ng kanilang teritoryo. Isang hakbang na lang ay pwede nang makapasok sa sentro ng India. Pero paano nga ba ito maaring gamitin ng China para sa kanilang sariling interes? Isa sa mga unang hakbang na posibleng gawin ng Beijing ay ang lihim na pagpapasok ng kanilang surveillance teams o special forces sa loob ng Bangladesh. Kung papayag ang bagong gobyerno ng Dhaka, ay pwedeng magtayo ang China ng maliit na base para sa electronic surveillance o kaya'y maglagay ng surface-to-air missile system malapit mismo sa hangganan ng India. Kahit wala pang nagaganap na putukan, ay sapat na ito para magbigay ng matinding tensyon at pangamba sa buong Siliguri Corridor. Bukod pa rito may mas malalim na plano pa ang China. Posible nilang samantalahin ang matagal ng problema ng India sa northeast part ng bansa. Sa mga lugar na yon ay may mga rebelding grupo na matagal nang lumalaban sa pamahalaan ng India. At sa nakaraan, may mga ulat na sinusuportahan sila ng mga elemento mula sa Bangladesh at Myanmar. At kung gugustuhin ng China, ay madali silang makapaghulog ng armas, pera o impormasyon sa mga grupong ito. Hindi para labanan ng China, kundi para guluhin ng India mismo sa loob ng sarili nilang teritoryo. Kapag nagkagulo sa loob, ay mapipilitan ng India na magpadala ng maraming sundalo para ayusin ang problema sa loob, imbes na harapin ang panlabas na banta. Subalit huwag din nating kalimutan ang isa pang estratehiya na tinatawag na Northern Pincer. Noong 2017 ay nagtangkang magtayo ang China ng kalsada sa isang lugar na tinatawag na Doklam na matatagpuan sa tri-junction ng India, Bhutan at China. Kapag natuloy sana ang proyektong iyon, ay magkakaroon ng diretsong ruta ang mga sundalo ng China pababa sa Chicken's Neck. Sa kabutihang palad, naitigil ito ng India. Pero paano kung balikan ito ng China? At sa pagkakataong ito, habang abalang-abala ang India sa mga problema sa Pakistan at Bangladesh, pero ngayon hindi na ganoon kadaling target ang Chicken's Neck. Sa nakalipas na mga dekada ay hindi pinabayaan ng India ang lugar na ito.